Bumuhos ang malakas na ulan sa mismong unang anibersaryo ng kamatayan ni Marco. Ang pata ng tubig ay tila bumubuhos sa bawat malamig na ukangang bato sa malaking mansyon ng mga Garcia. Nakaupo si Elena sa harap ng altarang nanginginig na liwanag ng kandila ay sumasalamin sa kanyang pagod na mukha matapos ang maraming gabing walang tulog. Suot niya ang isang puting damit pangluksa, ang kanyang mata ay tila tuyong-tuyo na sa pagiyak. Ang kanyang asawang si Marco Garcia ay namatay sa isang biglaang aksidente sa trapiko. Sinabi ng mga tao na nakatulog ang driver ngunit hinding-hindi niya matanggap ang ganoong kasimpleng paliwanag. Si Marco ay isang napakaingat na tao, hindi kailanman nagpatakbo ng sasakyan ng labis sa bilis at hinding-hindi umalis ng walang abiso. Nang araw na iyon umalis siyang bahay ng walang paalam at hindi na kailanman bumalik. Sa loob ng isang taon si Elena ay nabuhay na parang anino. Sa bahay na ito bawat bato, bawat pinto kahit ang pagaspas ngang hangin sa bubong ay nagpapaalala sa kanya kay Marco. Dati siya ay isang minamahal na manugang itinuturing na isang hiyas ng pamilya Garcia, ngunit ang kamatayan ni Marco ay sumira sa lahat. Maaga pang namatay ang kanyang biyanang babae. Ang tanging natitira sa pamilya ay ang kanyang biyanang lalaki si Don Ricardo, isang tahimik, makapangyarihan, medyo malamig ngunit laging kagalang-galang na lalaki. Dati kinatatakutan niya ito, ngunit ito rin ang tanging nanatili sa kanyang tabi matapos ang burol nang umalis ang mga kamag-anak at kaibigan. Habang unti-unting lumulubog ang mansyon sa katahimikan at alikabok, si Don Ricardo ang tanging nagbigay sa kanya ng mainit na aros, kaldo, ang tanging nakinig nang magkwento siya tungkol sa kanyang napanaginip na buhay pa si Marco. Pagkatapos ay nagbago ang lahat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay unti-unting napunan ng mas mahabang pagtingin kaysa karaniwan ng mahindi sinasadyang pagdampingang kamay na nagpatibok ng malakas sa kanyang puso. Isang gabi matagal na nakatayo si Don Ricardo sa pasilyo para lamang sabihin ang isang pangungusap hindi mo kailangang mag-isa ng ganyan habang buhay. Ang pangungusap na iyon ay walang kahulugan noon, ngunit pagkaraan ng 3 buwan formal siyang nagalok. Maari tayong magpakasal, walang sinumang mas makakapag-alaga sa iyo kaysa sa akin. Gusto kitang manatili sa bahay na ito bilang isang walang hanggang bahagi ng pamilya. Hindi alam ni Elena kung kailan siya tumango. Siguro dahil mahina siya, siguro dahil gusto niyang kumapit sa counting init, o siguro dahil naramdaman niya sa kay Don Ricardo ang isang bagay na halos kapareho ni Marco. Ngunit ang hindi alam ni Elena ay ang desisyong iyon ang simula ng isa pang bangungot. Isang bangungot na bawat hakbang niya ay nagiwan ng bakas ng dugo. Sa unang gabi nawala si Marco, parang doble ang laki ng silit. Nakahiga si Elena na nakabaluktot sa gitna ng kama ng kasal na dating, may puting kumot, ngayon ay nababalutan ng hindi nakikitang alikabok ng pagkawala. Ang magamit sa silid ay nanatiling buo. Ang relo ni Marco ay nasa istante, ang kanyang paboritong kamiseta ay nakasabit pa rin sa kawit ng pinto. Ang lahat ay tila tumatangging tanggapin ang katotohanan na ang kanilang may-ari ay nasa ilalim na malamig na lupa. Ang tikta ng orasan sa dingding ay patuloy na umaalingaw-ngaw, bawat tunog ay parang saksak sa isip. Ipinikit ni Elena ang kanyang mata, sinubukang matulog, ngunit ang kanyang talukap ay tuyo at ang kanyang isip ay umikot sa huling imahe ni Marco. Ang ngiti niya na sumilay sa rearview mirror bago kinuhang aksidente ang lahat. Biglang may marahang katok na pakaluwag. Nagulat si Elena at bumangon. 11:00 ng gabi, sino pa ang gising, lumabas siya, nanginginig ang kamay na dumampi sa hawakan ng pinto. Binuksan niya, walang tao, tanging isang mahabang pasilyo na may mahinang dilaw na ilaw. Ang hangin na sumisingaw sa siwang mang bintana ay nagpagalaw sa kurtina na parang isang imbitasyon. Lumabas si Elena, inilibot ang kanyang tingin. Tahimik bumalik siya at isinara ang pinto. Klak-klak-klak, this time ay ang tunog ang kumakatok sa cabinet na ang damit nanikip ang kanyang dibdib. Ang hangin sa silid ay tila bumigat. Lumapit siya, dahan-dahang binuksan. Wala. Tanging ang larawan ng kanilang kasal ni Marco ang nasa sahig, basag ang salamin, may hiwa sa mukha ni Marco. Humihingal si Elena, ang larawan ay nakalagay sa cabinet na kakandado. Sino ang nakapasok dito? Dinampot niya ito at tiningnang mabuti na hiwa ang kanyang kamay ng basa na salamin. Bumaksa ang dugo sa sahig, bawat pata ay sariwang pula. Hindi na alala ni Elena kung kailan siya nakatulog. Nang magising siya, sumisikat na ang araw. Bumalik ang silid sa kakatwang normal na anyo nito, na parang walang kumato, na parang walang dugo, na parang walang basag, na larawan. Tanging ang larawan na itinago niya sa drawer ang nawawala.
Lumabas si Elena sa balkonahe, huminga ng malalim. Ang hangin sa umaga ay malamig. Dala ang mahinang amoy ng sampagwita mula sa sulok ng hardin. Sa ibaba si Don Ricardo ay nagdidilig ng halaman. Nagangat siya ngang tingin, nakita siya ngumiti, nakatulog kabatanong niya. Tumango si Elena ng mekanikal. Hindi niya maintindihan kung bakit mas malamig ang tingin ni Don Ricardo kaysa hamok sa umaga. Mula sa kakatuwang gabing iyon, mas maraming oras ang ginugol ni Don Ricardo kay Elena. Sa simula ay maliliit na bagay lamang, personal na naglulutong, lugaw, nagdadala ng gamot sa silid, at naghahanda pa ang isang basong mainit na gatas para sa kanya bago matulog. Sinabi niya sa isang malalim na boses, bawat ama ay nais na mahimbing ang tulog ng kanyang anak. Mula noon hindi na alam ni Elena kung kailan sinimulan niyang tawagin itong ama. Tuwing umaga hihintayin siya ni Don Ricardo sa hapagkainan, magtatanong ng maliliit na bagay na, naginip ka pa ba kay Marco, may naririnig ka pa bang kakaiba sa silid? Kung hindi ka comfortable, papalitan ko ang lahat ng kasangkapan. Naantig si Elena. Matapos ang napakalaking pagawala, ang kanyang tahimik at maalalahanin na presensya, ang tanging suporta na natitira sa kanya. Ngunit mayroong isang bagay na hindi tama. Minsan nang bahagyang umubo si Elena sa gitna ng gabi, lumitaw si Don Ricardo wala pang isang minuto. Sinabi niya, may kutob ako na hindi ka maayos. Nagulat siya paano niya nalaman ang kanyang silid ay isang palapag ang layo mula sa silid niya. Sa isa pang pagkakataon ng kalalabas lang niya ng banyo, nakabalot pa rin ang tuwalya. Sa kanyang buhok hindi pa ayos ang kanyang nightgown, nakatayo na si Don Ricardo. Sa labas ng pinto ng kanyang silid na may isang basong gatas. Narinig ko na nadulas ka. Nagsimulang maging maingat si Elena. Ang kanyang pag-aalaga ay tila banayad, ngunit may kasamang nakakasakal na pakiramdam na tila bawat hakbang niya ay sinusubaybayan at bawat pahinga niya ay hindi sa kanya. Isang gabi inanyayahan niya itong maghapunan sa silid aklatan, kung saan ang kanyang yumaong asawa ay mahilig magbasa. Ang hapagkainan ay may kandila at may marahang musika. Ang pagkain ay ang makapaboritong pagkain ni Marco. Hinigpitan ni Elena ang hawak sa napkin, hindi sigurado kung ano ang nararamdaman. Tiningnan siya ni Don Ricardo, matalim ang kanyang tingin at biglang sinabi, Elena, alam mo ba, mula nang pumasok ka sa bahay na ito parang nabuhay akong muli. Natigilan siya, nanginginig ang hawak sa kutsara. Ano ang sinasabi mo, ama? Alam kong kakaiba ito, ngunit hindi lamang ako isang ama. Gusto kong maging mas masaya ka kaysa sa sinuman, kahit na ako ang dapat magpanatili sa iyo. Tumayo si Elena, ama, pakiusap, hindi ako alis. Biglang nagbago ang tonong ng kanyang boses. Ang bahay na ito ay sa iyo at ako rin. Tumalikod siya, bumibilis ang tibok ng puso. Ngunit bago siya lumabas na, silit lumingon siya, nakaupo pa rin siya doon. Ang kanyang mamata ay nagniningning sa dilim na tila naghihintay ng isang bagay na hindi pa niya naunawaan. Nang gabing iyon hindi makatulog si Elena, ang nawawalang larawan ng kasal ay hindi pa rin nakikita, ngunit kinaumagahan lumitaw itong muli sa kanyang bedside table. May pahilis na hiwa sa mukha ni Marco at may tuyong dugo sa sulok ng larawan. Nais ni Elena na maniwala na ito ay nakataon lamang, ngunit sinabi ng kanyang instincts na mula ngayon hindi na siya isang biyuda na nabubuhay sa kalungkutan. Siya ay naging biktima sa isang laro kung saan ang naglalaro ay ang taong minsan niyang tinawag na ama. Ang ulan ng tagsibol ay bumuhos sa hapon nang matanggap ni Elena ang alok na hindi niya kailanman inakala sa buong buhay niya. Ang coffee table sa sala ay tahimik na sinalubong sila na nakaupo sa tapat ng isa't isa. Nagbuhos si Don Ricardo ng saa gamit ang kaliwang kamay. Ang kanang kamay ay marahang tumatapik sa ibabaw ng mesa na parang isang pamilyar na musika sa kanyang isip. Mahigpit namang hinawakan ni Elena ang kanyang manggas, punong ng pagdududa mula pa. Nang gabing biglang lumitaw muli ang larawan ng kasal, puno ng dugo at nakakapanindig balahibo. Isang taon ka nang nakatira, dito panimula niya ang tingin ay hindi nakatuon sa kanya kundi sa puting orkidea sa tabing ng bintana. Nakikita ko na marami kang pinagdadaanan, walang sinuman ang nararapat na mabuhay ng nakiisa habang buhay. Hindi sumagot si Elena. Ang mga salitang iyon ay masyadong pamilyar, tila inensayo niya ito ng 10 beses sa harap ng salamin. Marami akong pinag-isipan, Elena. Inilapag niya ang tasangan sa pagkakataong ito ay diretsong tumingin sa kanyang mata. Bata ka pa, maganda at mabait. Kung mananatili kang ganito, walang magpoprotekta sa iyo. Gusto kitang ipakasal muli, ngunit hindi sa iba. Naglaho ang hangin, akala ni Elena ay nagkamali siya ang pandinig.
ipakasal kanino sa akin. Parang huminto ang tibok ng puso. Niya biglang lumiit ang espasyo sa paligid. Niya ang tunog ng ulan sa labas ay naging baluktot na tunog na tila nakmumula sa ilalim ng balon. Tinitigan siya ni Elena sinusubukang alamin kung ito ay isang masamang biro o isang pansamantalang pagkabigla sa isip. Ngunit ang mata ni Don Ricardo ay napakalinaw, isang malamig na kalinawan. Maari kang tumanggi, dahan-dahan niyang sinabi. Ngunit pag-isipan mong mabuti, wala ka nang mapupuntahan. Walang sinuman sa iyong magkamag-anak ang gustong kumupkop sa isang biyuda. Ang bahay na ito ang tanging lugar kung saan ka maaring mabuhay ng payapa. Mapoprotektahan kita, mamahalin kita at pati na rin ang anak na magkakaroon tayo sa hinaharap. Ang huling pangungusap ay parang kutsilyong pumatid sa huling taling moralidad sa kanyang isip. Tumayo si Elena kabaliwan, ito hindi. Ito ang realidad, kalmado niyang sagot. May 3 araw ka para mag-isip. Pagkatapos kung pumayag ka, magsasagawa tayong isang simpleng kasal. Kung hindi, ayusin ko ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin sa ayusin? Hindi ka na mananatili dito. Isasara ang bahay na ito. Ang lahat ng ari-arian na tinatamasa mo ay hindi na magiging sa iyo. Umurong si Elena, punon takot ang mamata. Ang lalaki sa harap niya ay hindi na isang mabait na biyanang lalaki. Siya ay isang kontrolador, isang taong laging alam kung ano ang gusto niya at kukunin niya ito sa anumang paraan. Nang gabing iyon, inayos ni Elena ang kanyang magamit, ngunit nang buksan niya ang pinto, nakakandado ito mula sa labas. Walang signal ang kanyang telepono. Nakita niya ang landline na unplugged at nawawala rin ang laptop sa silid. Dumaan si Don Ricardo sa pasilyo, hindi siya tiningnan at sinabi lamang, ang isang pangungusap, hindi mo kailangang magmadali. Hihintayin ko ang iyong sagot sa Martes ng gabi, 3 araw. 3 araw upang gumawa ng isang desisyon na maaring maglibing sa kanya sa pangalawang libingan. Sa pagkakataong ito, hindi sa tabi ni Marco, kundi sa tabi ng isang taong mas nakakatakot kaysa sa lahat ng bangungot na pinagdaanan niya. Isinuot ni Elena ang kanyang puting wedding gown, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na ito simbolo ng pag-ibig. Ito ay parang saplot ng bangkay, maganda, perpekto, ngunit walang kaluluwa. Ang kanyang mukha ay maputla sa ilalim ng manipis na makeup, ang kanyang mata ay lubog dahil sa mga gabing walang tulo, dahil sa panggugulo, dahil sa pakikipaglaban sa kanyang sarili. Matapos ang 3 araw ganap na pagkahiwalay sa labas ng mundo, malinaw na naunawaan ni Elena ang isang bagay, wala na siyang pagpipilian. Ang kasal ay tahimik na isinagawa. Tanging ilang malalapit na kamag-anak lamang ang mataong sanay na sa pagiging diktador ni Don Ricardo at hindi naglakas loob na magtanong. Walang tent, walang paputok, walang tawanan, tanging amoy ngang insenso, liwanag ng kandila at isang nakakapanindig balahibong katahimikan sa 3 palapag na mansyon kung saan bawat bato ay tila nagpipigil ng hininga sa pagsaksi sa trahedyang nababalutan ng ritual. Pagpasok sa sala, nagangat si Elenang tingin at diretsong tumingin sa lalaking naghihintay sa harap. Si Don Ricardo nakasuot ng itim na suit, mayos ang buhok, malalim ang mamata at kalmado na parang dumalo sa isang pagpupulong ng pamilya at hindi isang kasal na labag sa moralidad. Hinawakan niya ang kanyang kamay, marahang hinigpitan. Magiging maayos ang lahat, bulong niya na parang pinapakalma ang isang batang babae na bagong gising mula sa lagnat. Hindi sumagot si Elena, narinig niya ang boses ng host ng kasal na nagbabasa ng pagbati, ngunit wala siyang naintindihan. Ang lahat ay nangyari na parang isang dula, isang masamang biro kung saan siya ang bida. Ang marriage certificate ay pinirmahan pagkatapos nun. Ang sulat kamay ni Elena ay nangingini na tila binabaluktot ng kanyang kamay na may hawak na panulat. Tiningnan niya ang kanyang pangalan sa tabing ng pangalan ni Don Ricardo. 2 tao, 2 henerasyon, 2 posisyon. Ngayon ay pinagsama ngang isang piraso ng papel na parang isang habambuhay na sentensya. Matapos ang kasal, inakay siya ni Don Ricardo sa isang bagong silit. Hindi ito ang dati niyang silit, lalo na ang silit ni Marco, kundi ang silit na nasa sulok ng mansyon na nakakandado sa loob ng 10 taon. Ito ang silit ng ina ni Marco, sabi niya sa mahinang boses. Namatay siya sa lugar na ito. Pinananatili ko itong hindi nagalaw sa loob ng mahabang panahon. Nanginginig si Elena. Ang silit ay nababalutan ng alikabo, malabo ang liwanag, ang gamit ay nanatiling buo, lumang aparador, antigong salamin, ang kumot na may burdang dilaw na chrysanthemums ay kupas na. Tumingin siya sa paligid, pakiramdam niya ay may nakatayo sa likod ng kurtina, sumusubaybay sa bawat galaw niya. Nang dumating ang gabi, nakahiga si Elena sa kamadilat ang mata. Hindi siya makatulog. Sa labas, hising pa si Don Ricardo, paikot-ikot
sa arap NG pinto. Ang kanyang mayapa ay umalingaw-ngaw paulit-ulit. Tapos biglang huminto sa harap ng madilim na kahoy na pinto. Nagpigil siya ng hininga, hindi siya pumasok. Ngunit bago umalis sinabi niya sa siwang ng pinto, sa gabing ito hahayaan kitang magpahinga. Simula bukas umaasa akong tatanggapin mo ako bilang isang tunay na asawa. Nanatiling sarado ang pinto. Ngunit alam ni Elena na mula ngayon wala na siyang matatakbuhan at ang silid kung saan namatay ang kanyang biyenang babae ay naging kasal na silid niya. Matapos ang kasal, opisyal na naging asawa ni Don Ricardo si Elena. Ngunit kung tatawagin itong isang bagong buhay, hindi ito naiba sa pagsasabing muling isinilang siya sa isang ginintuang hawla. Nagsimulang tratuhin siya ni Don Ricardo bilang isang tunay na asawa, inaalagaan, nakikipausap, inaakay siyang maglakat-lakat sa bakuran ng mansyon at kung minsan ay iniimbitahan pa siyang kumain kasama ang kanyang nga dating kasosyo na parang siya ay isang tunay na may bahay. Ang lahat ay naganap ng perpekto na parang peke. Sa unang gabi sa silid ng kanyang yumaong biyenan, hindi natulog si Elena. Nakaupo siyang nakasandal sa dingding, mahigpit na hawak ang unan sa dalawang kamay, nakatitik sa lumang salamin sa sulok ng silid. Malabo na ang salamin, ngunit tuwing sumisilip siya nakikita niya ang aninongeng isang babaeng nakasuot ng puting damit na seda na nakatayo sa likod niya walang galaw. Sa ikatlong gabi nagsimulang mabasag ang katahimikan. Ang tunog ng piano ay umalingaw-ngaw mula sa sala sa ibabang palapag bandang 2:00 ng madaling araw. Sa simula ay ilang nota lamang, pagkatapos ay unti-unting naging kumpletong melodya. Ang melodya na narinig ni Elena na tinuktok ni Marco noong taglamig na nakaraang taon, ang River Flows in You na sinabi niyang tutugtugin niya sa araw ng kapanganakan kanilang unang anak. Bumibilis ang tibok ng puso ni Elena, lumabas siya ng silit, naglakat nang walang sapin sa paa sa mahabang pasilyo, hawak ang rehas. Ang liwanag ng buwan ay sumisinak sa bintana, gumuhit ng malamig na mga bakas ng liwanag sa sahig na tile. Sa ibaba ang piano ay tumutugtog pa rin ng manakakapanindig balahibong mababang nota. Ngunit walang tao. Bumaba si Elena, walang tao sa upuan, bahagyang bukas ang takip ng piano. Idinampi niya ang kanyang kamay sa mgaki na malamig na parang yelo. Biglang may tunog na klak sa likod niya. Lumingon siya, walang tao, ngunit sa coffee table sa tabing ng piano ay may kakaibang bagay, isang piraso ng puting lace na tela na may kulay dilaw na gilid na may burdang chrysanthemums. Agad itong nakilala ni Elena, iyon ang panyo ng kanyang biyenan, ang bagay na pinanghawakan nito hanggang sa kanyang kamatayan. Sino ang naglagay nito dito at bakit ito lumitaw? Pagkatapos ng isang nakakapanindig balahibong musika kinaumagahan, tinanong ni Elena si Don Ricardo, walang sinuman ang naglalaro ng piano sa bahay na ito simula nang mamatay si Marco. Sumagot siya sa isang kalmadong boses na parang nagsasalita tungkol sa panahon. Siguro masyado ka lang stressed. Ngunit alam ni Elena na hindi siya nagahalucinate. Narinig niya, nakita niya, nahawakan niya ang mabagay na hindi may paliwanag. At nang sumunod na gabi, mas malala ang lahat. Habang natutulog siya, biglang bumukas ang ilaw sa silid, walang tunog ng switch, tanging isang maliwanag na ilaw na nakakabulag sa kanyang mamata. Idinilat niya ang kanyang mamata at malinaw na nakita ang isang anino na nakatayo sa harap ng salamin nakatalikod. Hindi si Don Ricardo, hindi siya kung sino. Mahaba ang buhok, puting damit, bahagyang nakatagilid ang ulo, nakatayo ng tahimik na parang estatwa. Sumigaw si Elena, ngunit nang dumalo si Don Ricardo, nawala ang lahat. Niyakap siya nito, pinakalma, Elena, kailangan mong magpahinga. Siguro hindi mo pa talaga kayang pakawalan si Marco. Nais niyang maniwala dito, ngunit sa kaibuturan ng malambing na tingin na iyon mayroong isang bagay na malamig at walang kaluluwa. Tila hindi siya nagulat sa kanyang sinabi at iyon ang mas nagpalamig sa kanya kaysa sa anumang multo. 3 araw matapos ang insidente nga anino sa salamin, si Elena ay nabuhay na parang isang walang kaluluwang bangkay. Hindi na niya makilala ang pagitan ng panaginip at realidad. Ang mayapa tunog ng piano, amoy nga lumang pabango, lahat ay nagsasama-sama na parang pinutol na mga eksena sa kanyang isip. Nang umagang iyon, habang inaayos ang aparador ng kanyang yumaong biyenan, hindi sinasadyang natuklasan ni Elena ang isang nakatagong drawer. Ang lumang mabigat na aparador na gawa sa molafe na may burdang chrysanthemums at phoenix ay may maliit na lath na nasa ibabang gilid. Kung hindi niya pinadaanan ang kanyang kamay sa ibabaw ng kahoy, hindi niya ito kailanman matutuklasan. Klak bumukas ang lihim na drawer, lumipat ang alikabok na humalo sa liwanag ng umaga na sumisilip sa kurtina.
Sa loob ay tanging isang mapusyaw na kulay kape na sobre walang pangalan ng nagpadala, tanging ang dalawang salitang Elena na nakasulat sa sulat kamay ni Marco. Nanginginig ang kanyang kamay habang binubuksan ang liham. Elena, kung makita mo ang liham na ito, nangangahulugan na wala na akong sapat na oras upang sabihin sa iyo ang lahat. Hindi ako sigurado kung ang aksidente nga ina ay nakataon lamang at mayroon din akong kutop na mayroong kakaiba sa paligid ni Ama. Alam kong mahal ko si Ama. Ngunit dahil doon mas natatakot ako sa katotohanan. Kung may mangyari sa akin, hanapin ang USB na nakatago sa likod ng larawan sa silid ni Ama. Huwag mong hayaang may kumuha nito para sa iyo at Elena. Pakiusap, huwag kang manatili dito kung may pagkakataon kang umalis. Huminto ang liham sa gitna na tila nagulat si Marco o napilitang huminto. Tiniklop ni Elena ang liham at mahigpit na niyakap. Nanatili siyang tahimik sa aparador ng matagal, ang luha ay umagos nang hindi niya napunasan. Marco, ikaw mismo bago ka mamatay ay alam mo at natakot ka sa iyong ama. Naalala ni Elena ang magabagay na minsan niyang itinuring na walang saysay. Ang tingin ni Don Ricardo nang makita ang larawan ng kasal ang katotohanan na laging alam niya kung nasaan siya ang mga pagkakataong. Biglang bumukas ang pinto ngang silid sa hating gabi at maging ang silid na ito kung saan ang kanyang biyenan ay namatay sa atake sa puso. Hindi na naniniwala si Elena sa pagiging nakataon. Nang gabing iyon, nakaupo siya sa dining room nagpapanggap na masayang nakikipag-usap bilang isang masunuring asawa. Nagkwento si Don Ricardo tungkol sa kanyang plano na ayusin ang hardin, tungkol sa kanyang pagnanais na magkaroon ng isang anak na lalaki upang ipagpatuloy ang kanyang lahi. Bahagyang ngumiti si Elena, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang walang laman na tiyan, ngunit sa kanyang isip ay nagpaplano siya. Sa gitna ng gabi nang mahimbing na natutulog si Don Ricardo, sa kanyang opisina tahimik na pumasok si Elena. Ang silid na iyon ay ipinagbabawal na kakandado. Ang madingding ay puno ng sertipiko, memorabilia at lumang larawan. Ginagamit ang flashlight ng kanyang telepono, dumaan siya sa bawat frame ng larawan at pagkatapos ay nakita niya ito. Ang malaking pagpipinta ng lotus sa itaas ng istante ang libro. Marahang hinila ni Elena ang frame larawan, may maliit na tuno na kop sa likod ay isang maliit na butas sa dingding na kasya ang kanyang palat kung saan mayroong isang itim na USB na nababalutan na alikabok ngunit buo pa rin. Mahigpit niya itong hinawakan sa kanyang kamay, ang kanyang puso ay kumalabog na parang kulog. Sa sandaling iyon narinig ang tunog ng kahoy na pinto na bumukas mula sa likod. Ano ang ginagawa mo sa aking silid? Ang boses ni Don Ricardo ay umalingaw-naw, hindi malakas, hindi mahina, ngunit malamig. Lumingon siya, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ako makatulog, gusto ko lang mahanap ng ilang dokumento ni Ina. Naharap ang dalawa, sa pagitan nila ay ang maliit na USB na parang susi sa pintuan ng impyerno. At alam ni Elena na kung hindi siya mag-iingat, isa pang hindi inaasahang aksidente ang magaganap sa bahay na ito. Sa buong gabing iyon hindi natulog si Elena. Nakaupo siya sa banyo, nakakandado ang pinto, binuksan ang tubig para matakpan ang tunog, ang kanyang nga mata ay nakatitik sa screen ng laptop. Ang USB na iniwan ni Marco, ang sikreto na isinakripisyo niya ang kanyang buhay para makita niya, ay tahimik na nakalagay sa tabi niya. Buntong hininga si Elena, isinaksak ito, lumitaw ang isang folder, huwag buksan bago handa. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nag-click siya sa mouse. Nagdilim ang screen ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsimulang tumakbo ang isang video. Malabo ang kalidad ng ining ngunit malinaw na si Marco iyon. Nakaupo siya sa kotse, tensyonado, ang muka patuloy na nakatingin sa rearview mirror. Kung pinapanood mo ito, nangangahulugan na wala na akong paraan upang protektahan ka. Elena, hindi si Ama ang taong akala mo. Dati idinolo ako si Ama, naniwala ako na siya ang aking sandigan matapos mamatay si Ina. Ngunit nang maglaw, natuklasan ko na kontrolado niya ang lahat, kahit ang pagkamatay ni Ina. Bahagyang nanginginig ang video, ang tunog ay tila may busina nga kotse sa likod. Hindi inatake sa puso si Ina. Sinabi niya sa akin na nagdududa siya na may relasyon si Ama sa ibang babae, isang dating estudyante niya. Isang linggo pagkatapos namatay si Ina. Nahanap ko ang preliminary autopsy report. Walang anumang palatandaan ng sakit sa puso si Ina bago iyon, ngunit ang orihinal ay nawasak dahil sa error sa pag-imbak. Kinuhanan kong larawan ang isang kopya at ito ay nasa susunod na folder. Mula noon alam kong kailangan kong manahimik, ngunit habang mas tahimik ako, mas lumalalim ang pagpasok niya sa iyong buhay.
Ang paraan ng pag-alaga niya sa iyo nang mamatay ako alam kong hindi iyon pagmamahal, iyon ay pag-angkin. Natatakot ako na isang araw ay gagawin ka niyang kapalit ni ina at natatakot ako na nagsisimula ng mangyari iyon. Yumuko si Marco mahigpit na hawak ang manibela, huminto ang video ng ilang segundo at pagkatapos ay nag-angat siya ng tingin, namumula ang mga mata. Kung mamatay ako sa aksidente pakiusap, huwag kang maniwala na aksidente iyon. Hindi ko kailanman hinahayaan ang aking sasakyan na hindi sinuri. Kung may mangyari ibigay mo ang USB na ito kay Alex, ang aking matalik na kaibigan, alam niya kung ano ang gagawin. Nagtapos ang video sa isang buntong hininga at isang malakas na tunog ng pagbangga mula sa malayo. Napatulala si Elena, binuksan niya ang susunod na folder. Isang malabong file ngang larawan ang lumitaw. Isang larawan ng autopsy report, ang pangalan ng namatay na si Sofia Garcia, ina ni Marco. Ang tala sa ibaba ng pahina, walang arteriosclerosis o coronary artery injury na natuklasan. Hindi natukoy ang sanhing kamatayan. At isang maliit na detalye sa dulo nge-scan na nagpakaba kay Elena, ang selyo ngeng pag-apruba ay nabura at napalitan ngeng sulat kamay laktawan. Na-verify na sa loob. Ang salub ay nangangahulugan na may isang tao sa pamilya o may kapangyarihan ang nakialam. Isinara ni Elena ang laptop, mahigpit itong niyakap sa kanyang dibdib na parang huling panangga na nagpoprotekta sa kanya. Sa labas ngang pinto umalingaw-ngaw ang mabagal, tuloy-tuloy at mabigat na yapa. Elena, anong nangyari sa iyo? Bakit mo nilok ang pinto? Ang boses ni Don Ricardo ay malambot na parang seda, ngunit sa ilalim ay ang matatalim na tinik na ngayon ay malinaw na niyang nararamdaman. Mabilis na pinunasan ni Elena ang kanyang luha, tumayo at tumingin sa salamin. Ang kanyang mukha ay payat, ngunit sa kanyang mga mata ay may isang bagay na nagbago, isang maliit na lamat ng huling tiwala sa taong nakatayo sa kabila ng pinto. Alam niya na mula ngayon bawat hakbang niya, bawat salitang sasabihin niya ay kailangan na parang naglalakad sa alambre sa pagitan ng bangin. Dahil si Don Ricardo ay hindi na lamang isang asawa, siya ang pumatay sa kanyang asawa at marahil ay pumatay din sa kanyang sariling anak. Si Manang Celia, ang pinakamatandang kasambahay sa bahay nga Garcia, ay isang malabong figura na hindi kailanman pinansin ni Elena noon. Siya ay mabait, tahimik, laging tahimik na nagtatrabaho na parang bahagiin hangin sa malaking mansyon. Ngunit nang magsimulang magduda si Elena tungkol sa pagkamatay ng kanyang biyenan at ni Marco, napagtanto niya na kung may sinumang nakasaksi sa isang bagay ngunit hindi naglakas loob na magsalita, iyon ay si Manang Celia. Nang hapong iyon nang umalis si Don Ricardo upang salubungin ang mga bisita, tahimik na bumaba si Elena sa basement kung saan si Manang Celia ay nag-aayos ng mga lumang kumot at unan. Ang maputlang dilaw na ilaw ay sumisinag sa kanyang kulubot na mukha na nagpapakita sa kanya na parang lumabas mula sa isang lumang larawan. Manang Celia, marahang tawa ni Elena, nangingini ang boses, may gusto akong itanong sa iyo tungkol sa ina ni Marco. Natigilan si Manang Celia, nahulog ang isang tuwalya sa sahig. Hindi maitago ang kanyang pag-iingat sa kanyang nga mata. Bakit ka nagtatanong? Kailangan ko lang malaman kung paano namatay si Doña Sofia. Ang totoo, matagal siyang nanahimik, tila hindi magsasalita. Ngunit pagkatapos ay hinila niya si Elena paupo sa isang maliit na silya. Ang kanyang nanginginih na kamay ay mahigpit na humawak sa kamay niya na parang humahawak sa isang nasisirang alaala. Namatay siya sa silit na iyon, ngunit walang sinuman sa amin ang pinayagang pumasok nun maliban kay Don Ricardo. Ikinandado niya ang pinto, sinabi na nahimatay siya at kailangan ng katahimikan. Pagkaraan ngang isang oras tinawag niya ako at sinabing tawagan ko ang doktor, ngunit noon ay malamig na si Doña Sofia. Lumunok si Elena. May napansin ka bang kakaiba? Unag-alangan si Manang Celia. Narinig ko ang isang matinding pagtatalo bago iyon. Malapit na alas 11 ng gabi, napakalakas. Sumigaw si Doña Sofia, sasabihin ko ang lahat, hindi ka maaring magpatuloy na magsinungaling ng ganito. Nanginginig si Elena. Ngunit kinaumagahan sinabi ngang lahat na namatay siya sa atake sa puso. Walang naglakas loob na magtanong muli. Si Don Ricardo ay makapangyarihan, tahimik, at si Marco noon ay ganap na nawasak. Yumuko si Manang Celia, tinanong ako ni Ginong Marco noon tungkol sa resulta ng pagsusuri. Hindi ako nakatulong, ngunit alam kong hindi ito kailanman ipinadala sa ospital. Sinabi ni Don Ricardo na naayos na ito sa loob. At nang mamatay si Ginong Marco, tanong ni Elena, halos nanginginig ang boses. Diretsong tumingin sa kanyang mata si Manang Celia. Sa unang pagkakataon ay may bahid ng pagmamakaawa.
Elena, tinawagan niya ako 2 araw bago ang aksidente. Sinabi niya na kung may mangyari itago ang isang susi na nakatago sa sulok ng drawer sa ilalim ng kama. Hindi ko naintindihan kaya hindi ako naglakas loob na kunin. Nagpigil si Elena ng hininga. Nandun pa rin ba hindi ko kailanman ginalaw? Kung gusto mo maaari kitang dalhin. Nang gabing iyon tahimik na inakay ni Manang Celia si Elena pabalik sa dating silid ni Marco. Ang ilalim ng kama ay ang lugar kung saan itinago ngang mag-asawa ang malumang kahon ng regalong ng kasal. Ngayon ay tanging alikabok at isang gasgas sa kahoy, isang maliit na bilog na parang mayroong nabuksan. Nangingini na ginamit ni Manang Celia ang dulo ng chopstick upang marahang sundutin isang piraso ng kahoy ang lumitaw, isang maliit na susi ang nasa loop na nakatali sa isang asul na tela, ang paboritong kulay ni Marco. Hinawakan ito ni Elena, naramdaman ang isang malamig na agos ng kuryente sa kanyang gulugot. Alam ko na bulong niya, na handa siya, at malalaman ko ang lahat. Isang pangungusap lamang ang sinabi ni Manang Celia bago umalis. Elena, kung pipiliin mong magpatuloy, huwag mong hayaang mag-isa ka. Ang matao sa bahay na ito ay natatakot din kay Don Ricardo, ngunit hindi sila natatakot dahil sa kanyang kapangyarihan. Ang susi sa kamay ni Elena ay hindi pa nabubuksan, ang bagong pinto nang magsimulang magsara ang pinto ng kalayaan sa kanyang isip. Mula nang sabihin ni Manang Celia ang totoo, na buhay si Elena sa isang tensyonadong estado. Bawat hakbang sa mansyon ay parang naglalakad sa mga balat ng itlog. Itinago niya ang susi sa likod ng unan, ang USB ay itinago sa loop ng porselanang florera. Ang liham ni Marco ay nakasiksik sa likod ng lumang larawan, ngunit ang pakiramdam na sinusubaybayan siya ay mas nagiging maliwanag. Sa bawat pagbukas niya nga aparador, pakiramdam niya ay nabubunot ang kumot. Sa bawat paglabas niya na silid at pagbalik, ang amoy ng pabango na ginamit niya ay nagiging mas mahina, na parang may nakatayo sa espasyong iyon na pagkalapit. Isang umaga habang nagpapalit si Elena ng damit, napansin niya ang isang maliit na pulang tuldok na sumasalamin mula sa kalapit na istante ng libro. Natigilan siya, dahan-dahang lumapit. Sa likod ng mga libro ay isang maliit na butas na kasing laki ng dulo ng daliri, sapat upang makabit ng isang mini lens. Nanlamig ang kamay ni Elena, hinanap niya ang buong silid. Sa likod ng salamin, sa ilalim ng artipisyal na dahon sa florera, ng halaman sa itaas ng ilaw ng kama, may kabuwang 3 mini kamera. Lahat ay nakatago ng napakatalino na kung hindi ka mag-ingat, walang sinuman ang makakapansin. Ang tanging taong may karapatang pumasok at lumabas sa kanyang silid ay si Don Ricardo. Pinigilan ni Elena ang kanyang galit, tahimik na inalis ang bawat isa, binalutan ng tuwalya at itinago sa drawer sa labas ng pasilyo kung saan bihira siyang mapunta. Hindi niya maaring ipakita ang kanyang pagdududa, kailangan niya ng mas maraming oras. Nang hapong iyon, habang nagluluto kasama ang kusinera, sinubukan ni Elena na magtanong ng walang interes. Na kung may ayos ba sa bahay, at nakita ko ang makabel na nadagdagan sa ilang lugar. Umiling ang kusinera, siguro kumuha si Sir nga tao sa labas, at sa tuwing may gagawin pinapapaalis niya kami at ikinakandado ang pinto para walang makakita. Kinagat ni Elena ang kanyang labi, isang pakiramdam na parang may kamay na mahigpit na humahawa sa kanyang lalamunan. Biglang bumigat ang hangin sa mansyon. Nang gabing iyon, sinubukan ni Elena na buksan ang tablet na laging dala ni Don Ricardo. Ang password ay kaarawan ni Marco, isang bagay na nagpatindi ng balahibo niya. Nang mabuksan, natuklasan niya ang isang naka-install na remote monitoring software. Lumitaw ang isang listahan ng mga kamera, kabilang ang kanyang silid banyo, pasilyo at maging ang silid ng kanyang yumaong biyanan na ngayon ay ang kanilang silid kasal. Nakita ni Elena ang kanyang sarili sa isang maliit na frame, isang live na imahe na nakaupo at humihinga, ang kanyang mata ay balisa na nakatingin sa kanyang sarili. Lumingon siya, ang kamera ay nakasabit sa sulok ng kisame na ilaw, maliit at tahimik na itim. Ngunit kailan pa ito nandun, isinara ni Elena ang screen, tahimik na inalis ang hard drive. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Dumating na ang oras na hindi na siya nabubuhay sa isang bahay. Nabubuhay siya sa isang entablado at si Don Ricardo ang direktor. Bawat emosyon, aksyon, maging ang kanyang maluha ay isang palabas para sa kanya na panurin. Bawat gabi na parang isang eksklusibong reality show na may isang manonood lamang. Kinaumagahan, biglang idinampi ni Don Ricardo ang kanyang kamay sa kanyang balikat habang nagdidilig siya ng halaman. Nakatulog ka ba ng mahimbing kagabi? Tanong niya, ang kanyang boses ay napakalambing na nakakapanindig balahibo.
Lumingon si Elena pilit na ngumiti, napakasarap na parang hindi pa kailanman naging ganito, ngunit sa kanyang isip nun ay isang boses lamang ang umalingaw-ngaw, huwag mong hayaang malaman niya na alam mo. Ang resulta ng pregnancy test ay nagpakita ng dalawang matingkat na pulang guhit na parang dalawang hiwa sa puso ni Elena. Mahigpit niyang hawak ang stick sa kanyang kamay, nakatayo ng walang galaw sa banyo na parang bato. Hindi bumilis ang tibok ng puso. Niya tila huminto ito na nagpilit sa kanya na magpigil ngang hininga sa loob ng mahabang segundo. Buntis hindi ngayon, hindi dito, hindi sa lalaking iyon. Don Ricardo. Sa isip ni Elena ay umalingaw-ngaw ang magulong imahe, ang kanyang malamig na tingin, ang maga nakatagong kamera, ang USB na may huling habilin ni Marco at ngayon ay isang maliit na buhay ang nabubuo sa kanyang katawan. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal na buntis, maaring ilang linggo, maaring mas matagal. Mula ng kasal hindi na niya pinansin ang kanyang cycle. Bawat gabi ay nabubuhay siya. Sa matinding pag-aalala bawat umaga, ay bumabangon upang tingnan kung siya ay buhay pa, buo o naayos na tulad ng ibang mababay sa pamilyang ito. Natigilan si Elena at umupo sa sahig, hawa ang kanyang tiyan. Anak nino ka, anak ni Don Ricardo. Kung gayon, ito ay isang bakas ng isang masamang kasal, ang huling tanikala na bumibigkis sa kanya sa impyernong ito. Ngunit sa parehong oras ang sanggol ay bahagi rin niya, isang buhay, ang tanging bagay sa kanyang buhay na hindi kailanman nakontrol, hindi kailanman nasubaybayan, hindi kailanman nahawakan ng kamay ng sinuman maliban sa lumikha. Tumayo si Elena na hugas ng mukha, sinubukang kalmahin ang sarili. Itinago niya ang pregnancy test sa bulsa ng kanyang jacket, nais itong itapon, ngunit paglabas niyang banyo ay nakatayo na doon si Don Ricardo na tila nahihintay. Mas huli kang gumising kaysa kahapon, sabi niya, ang kanyang mata ay diretsong nakatingin sa kanya at pagkatapos ay marahang bumaba sa kanyang tiyan na parang alam na niya. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang kanyang kamay, hindi ako mayos. Tatawag akong doktor. Hindi na kailangan. Ngumiti si Don Ricardo, isang ngiti na nagpamanhit sa anit ni Elena. Alam mo ba, kagabi ay nanaginip akong isang bata. Tinawag niya akong ama at tinawag kaniyang ina. Nalamig ang buong katawan ni Elena. Siguro ito ay isang magandang senyales, patuloy niya. Kung mayroon kang magandang balita, ito ay isang regalo mula sa langit para sa atin, isang bagong simula. Walang sinuman sa bahay ang nakakaalam, ngunit mula ng araw na iyon nagsimulang mas alagaan siya ni Don Ricardo. Mas kaunting pampalasa sa pagkain prenatal milk tuwing umaga at pinayagan pa niyang magbakasyon ang makasambahay para siya ay maging tahimik. Lubos na naisolate si Elena, wala ng kasambahay, wala ng tawag sa labas, wala ng balita sa mundo. Siya ay naging sentro ng bahay, ngunit hindi bilang isang may bahay kundi bilang isang buhay na sanggol na inaalagaan sa isang glass cage. Tuwing gabi hahaplusin ni Don Ricardo ang kanyang tiyan habang nagpapanggap siyang natutulog, bumubulong na mga kakaibang lulabi. Babaguhin mo ang lahat. Ikaw ang simula ng isang bagong dinastiya, hindi ko hahayaang may kumuha sa iyo mula sa akin. Nakahiga si Elena ng walang galaw, ang luha ay umagos mula sa kanyang mata at sumama sa unan. Ang sanggol, ang anak sa kanyang sinapupunan, ay buhay na patunay ngang isang krimen na hindi pa naibubunyag. Ngunit sa parehong oras ito rin ang huling pag-asa. Dahil kung siya ay mabubuhay, gagawin ni Elena ang lahat upang protektahan ang kanyang anak, at kung makatakas siya, ang sanggol ang magiging pinakamalaking dahilan upang lumaban. Nang gabing iyon, nang mahimbing na natutulog si Don Ricardo, sa katabing silid tahimik na binuksan ni Elena ang istante, ang libro, kinuha ang susi na iniwan ni Marco. Tiningnan niya ito sa ilawang flashlight ng kanyang telepono, maliit lumang ngunit ngayon ay tila isang susi sa kaligtasan. Anak ko, bulong niya sa kanyang tiyan. Hindi ko alam kung gaano pa ako katagal mabubuhay, ngunit ipinapangako kong hindi kita hahayaang ipanganak sa isang bahay na punong dugo. At mula sa sandaling iyon, hindi na si Elena ang manika. Siya ay isang ina at ang mga ina ay hindi kailanman sumusuko. Akala ni Elena ay alam na niya ang lahat tungkol kay Don Ricardo. Tunay na pangalan Ricardo Garcia. Trabaho, negosyante, chairman ng board ng isang chain ng pamilyang kumpanya. Katayuan sa kasal, biyudo ng higit 15 taon. Pamilya, isang anak na lalaki, si Marco ang kanyang yumaong asawa. Ang lahat ay malinaw, mayos ang uri nga malinis na rekord na dapat taglayin ng isang makapangyarihang tao.
Hanggang sa nakita ni Elena ang isang lumang larawan sa isang nakakandadong kahoy na baul na nakatago sa ilalim ng lumang basement ng mansyon na dating imbakan ng alak at mahalagang ceramik. Kupas na ang larawan ngunit ang mukhang tao sa larawan ay hindi may tatanggi, si Don Ricardo ngunit may ibang pangalan na nakalimbak sa likod, Luis Reyes, Philippine Normal University Batch 1984. Luis Reyes, binalik ni Elena ang lahat ng mga dokumento na lihim niyang kinopya mula sa computer niyang kontrata, sertipiko ng rehistro ng negosyo, family records at lumang medical records. Lahat ay nakasulat ang pangalang Ricardo Garcia, walang nabanggit na Luis Reyes. Agad niyang sinuri ang ma-record ng mamamayan sa pamamagitan ng isang lumang administrative account na ginamit ni Marco para sa trabaho. Sa sistema lumitaw ang pangalang Luis Reyes ngunit ang tala ay matingkat na pula, binago ang pangalan ng mamamayan noong 1995 dahilan pansamantalang nawawala, hindi alam ang sanhi. Hindi makapaniwala si Elena sa kanyang nakita. Pansamantalang nawawala, nagbago ng pangalan isang lalaking may hawak na napakalaking yaman na dating nawala sa legal na sistema. Nagpatuloy siyang magsaliksik ng mas malalim. Ang tanging artikulo na umiral patungkol sa lumang pangalan ay isang insidente ngang suno sa Cavite noong 1994 na kumitil sa buhay ng 3 tao na pinaniniwala ang asawa at 2 anak ni Luis Reyes. Walang opisyal na konklusyon ng investigasyon ang insidente. Ang sanhi ay nakasaad electrical short circuit na ganap na sumira. Isang taon matapos ang suno, lumitaw ang pangalang Ricardo Garcia sa Manila na nagtatag ng isang bagong negosyo. Walang nagtanong. Bumaksak si Elena sa kanyang upuan, umikot ang kanyang ulo. Ang lalaking kasama niya ay dating nawawala, isang suspek na hindi inimbestigahan at maaring pumatay sa kanyang sariling pamilya upang simulan muli ang kanyang buhay sa ibang pangalan. Alam kaya ito ng ina ni Marco? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya biglang inatake sa puso? At si Marco ay nagduda, nagtanong sa kanyang ina, naghanap ng lumang dokumento at namatay din sa isang hindi malinaw na aksidente. Niyakap ni Elena ang kanyang tiyan, naramdaman ang lamig sa kanyang gulugot. Hindi na siya nabubuhay kasama ng isang diktador, patriarka o kontrolador. Nabubuhay siya kasama ng isang taong maraming beses nang nabuhay muli sa pamamagitan ng pagwawasak sa mga dati. Isang lalaking pumatay sa kanyang asawa at maanak at pagkatapos ay naging bagong asawa ng kanyang sariling manugang. Isang lalaking pumatay sa kanyang anak at pagkatapos ay ngumiti habang tinatawag ang sanggol sa kanyang tiyan na tagapagmana. Isang taong kung magkamali siyang kahit isang maliit na hakbang ay maaring sirain ang lahat muli. Alam ni Elena na oras na upang hindi lamang mangolekta na ebidensya, kailangan niyang umalis sa lugar na ito. Habang siya ay buhay pa, habang ang sanggol ay pag-asa pa, si Alex, ang tanging matalik na kaibigan ni Marco, ay nag-aral sa Australia at nanirahan doon. Tinawa nun ni Marco at Alex ang isa't isa na makapatid sa ibang ina. Napakalapit na inisip pa ni Elena na kung hindi niya pinakasalan si Marco, siguro si Alex ang magiging best man. Matapos ang burol ni Marco, hindi umuwi si Alex. Dati sinisisi siya ni Elena ngunit ngayon ay naiintindihan niya na maaring pinigilan siya ni Marco, maaring masyado ng maraming alam si Alex. Mula sa USB na iniwan ni Marco, natapwan ni Elena ang isang note file na naglalaman ng naka-encrypt na email, isang base 64 code na nakatago sa pangalan ng video file. Nang ma-decrypt, nakita niya ang isang linya. Kung mababasa mo ito, magpadala ng email sa alexgarcia1990@gmail.com. Agad siyang napadala ng isang linya lang na liham. Sinabi sa akin ni Marco ang tungkol sa kanyang matakot. Pakaraan lamang ng isang oras ay may tugon. Ikaw si Elena, hintayin mo ako. Huwag kang magsabi ng anuman sa sinuman. Huwag mong burahin ang liham na ito. 3 araw pagkatapos umuwi si Alex sa Pilipinas. Nakita sila sa isang maliit na coffee shop sa labas ng bayan kung saan napakaraming truck upang maantala ang anumang signal ng pakikinig. Halos maiyak si Elena nang makita si Alex na pumasok. Matangkad pa rin, maliwanag ang mga mata ngunit mas payat kaysa dati. At mayroong isang bagay na tahimik sa paraan kanyang pagtingin sa kanya. May iniwan sa akin si Marco, panimula ni Alex. Akala ko ay labis lamang ang kanyang pag-aalala. Ngunit ngayon humihingi akong paumanhin, hindi ako umuwi ng mas maaga. Kinuha ni Elena mula sa bulsa ng kanyang jacket ang USB na naglalaman ng kinopyang data. Isinaysay niya ang lahat. Ang kamera, ang boses sa hating gabi, ang pagbubuntis, at ang tunay na pagkakakilanlan ni Don Ricardo. Hindi nagulat si Alex. Alam ko ang tungkol sa lumang pangalan niya, mahina niyang sinabi.
Si Luis Reyes ay dating profesor sa universidad, may asawa at 2 anak. Matapos ang sunog sa Cavite, nawala siya ng walang bakas. Hanggang sa hinanap ko sa international system at natuklasan ang pagpapalit ng pangalan sa Pilipinas 1 taon pagkatapos. Kaya pinatay niya ang kanyang asawa at mga anak. Tanong ni Elena nang hihina ang boses. Wala pang ebidensya, nag-alangan si Alex. Ngunit ang 1 taong nawalan ng buong pamilya sa sunog at pagkatapos ay nagpalit ng pangalan sa halip na panatilihin ang kanyang pagkakakilanlan upang humingi ng hustisya. Naintindihan mo na iyan. Maigpit na humawak si Elena. Kailangan kong umalis doon. Ako at ang anak ko, tutulungan kita diretsong. Tumingin si Alex sa kanyang mamata. Ngunit kailangan nating sundin ang plano. Hindi tayo maaring tumakas lamang, kailangan nating baliktarin ang laro. Kung hindi magpapatuloy, siya magpapakasal sa isa pang manugang, magkakaroon ng isa pang anak. Ang siklo ay hindi kailanman magtatapos. Biglang nanginginig si Elena. Sa isang iglap inilarawan niya si Don Ricardo sa ibang lugar kasama ang ibang babae na may bagong pangalan, bagong record at isa pang inosenteng sanggol sa kanyang sinapupunan. Maaari kong makuha ang kanyang boses, bulong niya. Maaari ko siyang i-record. Laging siyang nagsasalita kapag akala niya ay tulog ako. Tumango si Alex. Kokontakin ko ang aking matao sa seguridad. Ngunit Elena, tiningnan niya ito. Huwag kang maniwala sa sinuman, kahit sa taong pinaniwalaan mo dati. Napatulala si Elena ng ilang segundo. Ang babala na iyon ay mas nagpatindi ngang balahibo niya kaysa sa narinig niyang sinabi ni Don Ricardo na ako ang magiging amang sanggol. Idinampi ni Alex ang kanyang kamay sa kanyang balikat, magaan na parang isang hawa upang pigilan ang 1 taong nahuhulog sa bangin. Maari tayong manalo, ngunit kailangan nating lumaban na parang tayo ay talo. At mula sa sandaling iyon, alam ni Elena na nagsimula na ang laro, ngunit ang hindi niya alam ay may ibang tao rin ang nakapansin na nawawala ang USB. Ang mansyon ngayon ay kakatwang tahimik. Walang tunog ng kampana, walang huni ng ibon, walang pagaspas ng hangin sa kurtina. Ang hangin ay bumigat na parang nagpipigil ng hininga ang oras. Pumasok si Elena sa dining room sa tamang oras tulad ng dati, ngunit sa unang pagkakataon sa buong pananatili niya dito, hindi siya nakasuot ng maluwag na damit pangbuntis, hindi yumuko, hindi tahimik na nakaupo at naghihintay kay Don Ricardo na magsimulang magsalita. Nakasuot siya ng puting damit, ang lumang wedding gown ay pinutol ng maikli, simple, mayos ngunit malamig. Nakataas ang kanyang buhok, diretso ang tingin, umupo siya sa tapat niya. Nagangat na ang tingin si Don Ricardo mula sa pahayagan, bahagyang natigilan, napakaluwag, ngunit nakita ni Elena. Napakaganda ng suot mo, ngumiti siya at humigop ng tisaa. May okasyon ba? Wala sagot ni Elena sa isang kalmadong boses. Pakiramdam ko lang ay dapat akong magbihis ng naayon sa aking papel. Anong papel? Ang papel bilang asawa. At marahil ay ang iyong bunsong anak na babae. Kung titignan sa pananaw ng publiko, biglang bumaba ang katahimikan sa pagitan ng dalawa na parang isang basag na salamin. Inilapa ni Don Ricardo ang tasaang tsaa, ang kanyang mata ay hindi na malabo. Walang galit, walang putanging, isang bagay lamang, pag-ingat. Ano ang sinasabi mo, Elena? Tanong niya ng napakaluwag. Ngumiti siya, sinusubukan ko lang kung gusto mo pa ring magpanggap. Isang sandali ng panginginig ang lumabas sa kanyang mata na parang may humugot ng kutsilyo mula sa kanyang dibdib, ngunit hindi upang saksakin kundi upang takutin. Ano ang nabasa mo? Hindi sapat, sagot ni Elena. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang tiyan, ngunit sapat upang malaman na nabubuhay ako kasama ng 1 taong hindi na tao. Tumayo si Don Ricardo, lumibot sa likod niya. Hindi lumingon si Elena, nanatili siyang nakaupo na parang isang biktima na nahihintay ng atake. Akala mo ba matalino ka? Bulong niya, ang kanyang boses ay hindi na malambing. Binigyan kita ng piraso ng puzzle na iyon. Alex, umuwi na siya, marahil dahan-dahan niyang sinabi. O marahil ay ibang tao mula sa nakaraan mo. Hinigpitan niya ang kanyang kamay. Hindi mo alam na naglalaro ka na po, Elena. Tumayo siya, lumingon upang harapin siya. Sa unang pagkakataon ay hindi yumuko, hindi umaasa, walang takot. Hindi alam ko ng malinaw. Inilapag niya sa mesa ang isang maliit na voice recorder na katago sa kanyang mangas, ang bagay na dala niya sa buong hapunan. Ang pulang indicator light ay kumikislap pa rin. Tiningnan ito ni Don Ricardo at pagkatapos ay tiningnan siya. Nagkatagpo ang kanilang mamata, isang matanda, isang bata, isang dating nagprotekta, isang dating tumawak na ama. Ibigay mo iyan, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na isang mungkahi. Hindi, umurong si Elena ng isang hakbang.
Gusto ko lang malaman mo na mula ngayon bawat salita, bawat aksyon ay maaring maging ebidensya. Ngumisi si Don Ricardo, akala mo ba kaya mong laruin ito sa akin? Yumuko si Elena, ang kanyang kamay ay nasa kanyang tiyan. Sa unang pagkakataon ay hinayaan niyang gabayan siya ng kanyang maternal instinct. Hindi ko kailangang manalo, kailangan ko lang mabuhay. Lumapit siya ngang isang hakbang, iniabot ang kanyang kamay na tila gustong kunin ang voice recorder, ngunit sa sandaling iyon ay tumunog ang doorbell. Nakatinginan ang dalawa. Alex, bulong ni Elena. O ang pulisya, o ang media, depende kung ano ang gusto mong paniwalaan. Napatulala si Don Ricardo ngang ilang segundo at pagkatapos ay umatras ang kanyang nga mata ay parang bato. Hindi na naghintay si Elena, lumabas siya ng silit, mahigpit na hawak ang voice recorder. Nang dumaan siya sa tabi niya, mahina niyang sinabi ng hindi lumingon. Hindi ka na ang tanging nagdidirect ng entabladong ito. Isang linggo pagkatapos ng paghaharap kay Don Ricardo, nakita muli sina Elena at Alex. Sa pagkakataong ito, hindi na sa maliit na coffee shop sa labas ng bayan pumili. Sila ng isang pampublikong lugar, maraming tao na may CCTV kung saan hindi makakaabot ang kamay ni Don Ricardo. Umupo si Alex, inilagay ang isang bagong USB sa mesa. Nakilala ko ang garahe mekaniko na ginamit ni Marco, mahina niyang sinabi. Binayaran siya ngunit hindi pa nakakaalis ng bansa. At Elena. Nagpigil si Elena ng hininga, pinutol ang brake cable ng kotse ni Marco. May mga palatandaan ng manumanong pagtanggal at pagkakabit. Hindi ito isang technical na problema. Sinabi niya na ang nagbigay sa kanya ng pera ay isang hindi kilalang driver, ngunit ang utos ay sa pamamagitan ng telepono gamit ang isang pamilyar na boses. Binuksan ni Alex ang telepono, pinindot ang play sa recording. Isang malinaw at matatak na boses ng lalaki ang umalingaw-naw. Gawin mo lang ang sinabi ko, huwag mong hayaang magduda siya. Pagkatapos umalis kang siyudad, ako na ang bahala sa mga papeles. Nanginginig si Elena. Napakapamilyar sa kanyang ang boses na iyon dahil ito ay bumubulong sa kanyang tainga bawat gabi. Don Ricardo. Tumango si Alex nang makita ang pagbabago. Sa kanyang nga mata wala ng pagdududa, pinatay niya si Marco. Napatulala si Elena, isang mainit na agos ang umakyat mula sa kanyang dibdib, bawat salita, bawat hapunan, bawat pagdampi ng kanyang kamay sa balikat niya pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa. Ngayon ay naging tahimik na saksak. Ano ang gagawin mo? Tanong niya. Naipadala na ang ebidensya sa isang kakilala sa team ng investigasyon. Ngunit Elena, ibinaba ni Alex ang kanyang boses, hindi sapat para arestuhin siya. Malaki ang kanyang koneksyon, napakagaling niyang bumalik sa likod. Kung mapapaamin mo siyang isang bagay, kahit ilang pangungusap lang, dobla ang sansa. Ipinikit ni Elena ang kanyang nga mata. Sinabi ni Marco sa USB, kung may mangyari sa akin, huwag kang maniwala na aksidente iyon. Kilala niya ang kanyang ama, alam niya ang kahihinatnan at iniwan niya ang isang paraan ng pagtakas para sa kanya kung mayroon siyang sapat na tapang upang magpatuloy. Nang gabing iyon na kunwari si Elena na pagod, hindi kumain ng hapunan, nakdala si Don Ricardo ng lugaw. Wala siyang sinabi, yumuko lamang. Umupo siya sa gilid ng kama, ang kanyang mamata ay mapanuri. Nagagalit ka ba sa akin? Bahagyang umiling si Elena. Pakiramdam ko lang ay may kasalanan ako dahil kung hindi ko pinigilan si Marco na umalis noon, siguro isang sandaling katahimikan. Ibinaba ni Don Ricardo ang kutsara, bahagyang naningkit ang mamata. May alam ka na hindi ba nanahimik si Elena, at pagkatapos ay napakaluwag niyang sinabi. Alam ko lang na ang tanging may motibo upang pigilan si Marco na imbestigahan ang pagkamatay ni Ina ay ang taong nakaligtas sa parehong aksidente. Nagtigas ang hangin sa labas ng bintana ay pumasok, pinatay ang apoy ng kandila. Sa dilim, bahagyang bumuntong hininga si Don Ricardo. Si Marco masyado siyang kahawik ng kanyang ina. Masyadong mapagduda. Masyadong mapagtanong, masyadong naniniwala na ang hustisya ay totoo. Nanginginig si Elena, ang kanyang dibdib ay parang may mahigpit na humahawak. Ikaw rin, patuloy niya, ngunit mas matalino ka. Alam mo kung kailan manahimik. Binuksan niya ang bedside lamp, ang malambot na ilaw sa mesa ay tahimik na nagpakislap sa maliit na voice recorder. Tumayo si Don Ricardo, inayos ang kanyang kwelyo at pagkatapos ay lumingon at sinabi, kung alam mo na dapat mong maunawaan na sa larong ito ang nakaligtas ay hindi ang tama, kundi ang taong marunong pumili kung kailan magsasalita, kung kailan manahimik. Nang umalis siya sa silid, lumuhod si Elena, hawak ang kanyang tiyan. Marco, alam ko na ipinapangako kung hindi ka mamamatay ng walang kabuluhan.
Matapos ang matagumpay na pag-record ng malabong pag-amin ni Don Ricardo, alam ni Elena na kulang na lang siya ng isang huling piraso ng puzzle. Isang bagay ang nagdulot ng pagkamatay ng kanyang biyenan si Doña Sofia. Nais niyang sabihin ang totoo, nagsulat siya na diary ngunit hindi kailanman nakita ni Elena ang librong iyon. Hanggang sa tahimik na isiniksik ni Manang Celia ang matandang kasambahay sa kanyang kamay ang isang maliit na nakatiklop na piraso ng papel na kasing liit ng tiket sa loto. Porselanang estatwa sa silid ng panalangin. Huwag mong hayaang makitang sinuman, mag-ingat ka. Nahintay si Elena hanggang hating gabi nang umalis si Don Ricardo sa silid ng panalangin matapos ang gabi ng pagdarasal saka siya dahan-dahang umakyat sa ikatlong palapag. Bukas ang silid ng panalangin na may pulang ilaw, ang amoy ng insenso ay nananatili sa lahat ng dako. Sa gitna ng altar sa tabi ng insensaryo ni Marco at Doña Sofia ay isang puting porselanang estatwa ng Birheng Maria. Dahan-dahan niyang inangat ang estatwa, mabilis ang tibok ng puso niya. Sa ilalim ng basa ay may lamat marahan niyang pinilipit isang bilog na takip ang lumitaw, sa loob ay isang maliit na rolyo ng papel na binalutan ng kupas na pulang sinulit. Binuksan niya ang mananginginig at hindi pantay na sulat kamay ng isang babae na nabuhay sa takot. Sinusulat ko ang malinyang, ito hindi upang magsumbong kundi upang mabuhay. Kung mamatay ako pakiusap, maniwala kayo, hindi ako nagpakamatay, hindi ako inatake sa puso, hindi ako aksidenteng nahulog. Ako ay malusog, ako ay matino, natatakot lang ako sa aking asawa. Hindi na siya si Luis, isa na siyang ibang tao. Matapos ang sunog sa Cavite, binago niya ang kanyang pangalan, binago ang kanyang pagkakakilanlan at itinago ang lahat sa akin. Dati minahal ko siya, pinatawad ko siya para sa nakaraan, ngunit ngayon alam ko na hindi siya nagsisisi, binura niya lang ang lahat. Nagdududa si Marco. Pinayuhan ko ang aking anak na huwag makialam sa apoy, ngunit hindi siya nakinig. Natatakot ako na pareho kaming mamatay ng aking anak. Kung sino man ang makakita sa papel na ito, pakiusap iligtas ang aking manugang. Siya lamang ang natitira na maaring makatakas. Nanginginig na binitawan ni Elena ang rolyo, ang luha ay umagos nang hindi niya napunasan. Ang mahuling salitang iyon ay parang isang huling habilin, isang testamento na isinulat sa desperasyon. Alam ni Doña Sofia at nahanda siya. Inilagay niya ang rolyo sa bulsang ang kanyang damit, tumalikot upang umalis ng silid, ngunit nang hawakan niya ang hawakan ng pinto ay may boses na umalingaw-ngaw sa likod niya. Akala mo ba hawak mo na ang lahat, Don Ricardo? Lumingon si Elena, halos lumabas ang puso niya mula sa dibdib. Nakatayo siya doon sa dilim, ang kanyang mga kamay ay nasa likod niya na parang isang estatwa. Akala rin niya ay makakatakas siya, dahan-dahan niyang sinabi, ngunit ang mga mahihina kahit alam ang katotohanan ay walang magagawa tungkol dito. Ông git ba iling Totlen? Và ông sắp giết cả tôi. Ông Quân mỉm cười. Giết không? Ta chưa từng giết ai. Họ chỉ tự đặt mình vào kết cục sai. Còn Duy, cô rít lên. Ông im lặng. Trong đôi mắt ấy không có giận, không có hối hận, chỉ có sự coi thường tuyệt đối. Duy không đủ mạnh, nó chọn chống lại máu thịt của mình. Ta chỉ để nó biến mất trước khi nó tự làm hỏng gia tộc này. Umurong si Elena mahigpit na hawak ang rolyo. Sa sandaling iyon hindi na siya natakot sa kanya. Nandidiri lang siya. Ang iyong anak, ang iyong asawa, at ngayon ay ako ay mga piyesa lamang sa chess. At ako ang naglalaro ng chess, sagot niya. Ngunit hindi niya alam. Malapit nang matapos ang larong ito, dahil sa katabing silid, nakabukas na ang voice recorder at nakikinig si Alex sa buong pag-usap sa pamamagitan ng headset. Matapos umalis sa silid ng panalangin, bumalik si Elena sa kanyang silid, ikinandado ang pinto at isinara ang mga kurtina. Umupo siya, inilagay ang rolyo ng papel ni Doña Sofia, ang backup na USB at ang voice recorder sa mesa. 3 piraso ng isang krimen na tumagal ng 2 dekada. Hindi siya umiyak, wala nang luha na iyak, tanging isang bagay lamang sa kanyang isip. Paano mabuhay? Tumawag si Alex ng gabing iyon matapos marinig ang 7 minutong recording kung saan malamig na kinumpirma ni Don Ricardo ang lahat ng hinala ni Elena. Hindi siya nagsalita ng marami, isang pangungusap lamang. Ngayon o kailanman, pumili ka. Pumili si Elena. Pinili niya na hindi mamatay tulad ni Doña Sofia, hindi mawala tulad ni Marco, hindi ipanganak ang kanyang anak sa isang ginintuang bilangguan. Ang plano ay binalangkas ng gabing iyon. Pandaraya na kunwari si Elena na pagod, halos nawawalan ng pag-asa upang luwagan ni Don Ricardo ang kanyang pagsubaybay. Tumigil siya sa pag-record na kunwari na tanggapin ang lahat, kumain at natulog sa tamang oras at mahinang ngumiti ng makwento siya tungkol sa pangalan para sa kanilang magiging anak. Pagpapadala ng
Ebidensya bawat araw ay lihim, niyang ipinapadala ang bawat recording, bawat larawan at dokumento sa isang secure na naka-encrypt na email na itinatag ni Alex. Ang ebidensya ay nakakalat sa lahat ng dako. Kung mabura ang isang bahagi, ang natitirang bahagi ay mananatili. Pagsubok sa ruta ng pagtakasinuri niya ang bawat pinto, kamera, bintana at ang shift schedule ng mga security personnel. Natuklasan niya na sa 3:17 gram, umaga lahat ng kamera ay magre-reset ng system sa loob ng 2 minuto. Isang maliit na butas ngunit sapat para makalabas siya. Paglikhang aksidente, nagsimulang umubo si Elena bawat gabi, nagreklamo ngang pananakit ng tiyan na kunwari na nahulog sa hagdan. Nagpanik si Don Ricardo at nagpadala ang doktor na kunwari si Elena na nakikipagtulungan upang makakuha ng impormasyon. Isang mabait na batang nurse ang nag-iwan ng kanyang sariling numero ng telepono. Paghahanda ang gamit, isang maliit na backpack na nakatago sa ilalim nga sofa sa sala, naglalaman ng lumang pera mula sa safe ni Marco, bitamina, tubig, backup na telepono at isang portable hard drive na naglalaman ng lahat ng itinago ni Don Ricardo. Nang gabing iyon ng Sabado, alam ni Elena na handa na si Alex. Mayroong kotse na naghihintay sa likod ng hardin kung saan ang gate ay bukas lamang kapag nagtatabas ng damo. 10:43 PM inilagay ni Elena ang pampatulo sa baso nga alak ni Don Ricardo na parang isang lumang dula. Ininom niya, ngumiti, "Mabait ka na?" 11:55 PM nagsimula siyang magsalita nang wala sa ayos. Ang kanyang mamata ay malabo at nagsasalita ng mga putol-putol na pangungusap. Inakay ni Elena siya sa silid, kinumutan at ikinandado ang pinto mula sa labas. 12:30 AM binuksan ni Elena ang takip ng bathtub, pinadaloy ang tubig sa sahig, gumawa ng aksidente sa tubo upang ilihis ang atensyon ng security guard sa ground floor. 3:15 AM binuksan ni Elena ang pinto ng balkonahe sa ikalawang palapak, dumaan sa bougainvillea at tumalon sa bubong ng beranda. 3:17 AM nagsimulang mag-reset ang kamera. 3:11 AM nawala si Elena mula sa mansyon. Hinintay siya ni Alex sa kotse. Nang umupo siya sa upuan, wala siyang tinanong, pinaandar lang niya at pinaharurot. Sa kamay ni Elena ay isang backpack. Sa loob ng backpack ay ang anak ni Marco, ang katotohanan ng isang pamilya, at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay nakahinga siya ng malaya. Ngunit alam niyang hindi siya hahayaan ni Don Ricardo. Ang isang taong tulad niya ay hindi sanay sa pagtataksil. At nang gabing iyon, nang umalis ang sasakyan na may lulan si Elena mula sa huling ligtas na lugar, biglang lumiwanag ang langit sa likod niya. Nagliyab ang mansyon. Nakaupo si Elena sa kotse, bahagya pa ring nanginginig ang makamay niya. Kahit nakakandado na ang pinto, sasaiyan kahit na naiwan na ang ingay ng pagsabog sa likod, kung saan unti-unting nasusunog ang mansyon na parang isang nasusunog na alaala. Sumulyap si Alexa kanya sa rearview mirror, wala siyang sinabi, pinaandar lang niya ng mabilis. Iyon siya, bulong ni Elena, alam niya na umalis ako at sinunok niya ito. Na-backup na namin ang lahat ng ebidensya, sagot ni Alex. Hindi inaalis ang kanyang mata sa tahimik na kalsada sa harap. Ngunit kung maalis niya ang lahat ng bakas sa bahay, lilipat siya sa ikalawang yugto. Papatayin ka niya. At kung mawawala ako, patuloy ni Elena, ang kwento ay magiging isang buntis na babae na nawala matapos ang isang traumatic shock dahil sa sunog sa bahay. Tumango si Alex, kaya ngayong gabi ang huling gabi. Alinman ay magsasalita ang hustisya o ang lahat ay lulubok ng tuluyan. Huminto ang sasakyan sa isang maliit na motel sa tabi ng highway kung saan naghihintay ang isang grupo ng independent journalists. Walang malalaking media outlet ang naglakas loob na hawakan ang isang personalidad tulad ni Don Ricardo. Ngunit ang grupong ito ang huling pagpipilian. 4:45 AM. Pumasok si Elena sa lumang silid kung saan mayroon lamang isang laptop, isang kamera at 3 kabataan na may nagniningas na mga mata na parang hindi pa kailanman nakaranas ng takot. Isang batang babae na nagngangalang Bia, isang reporter ang nakabit ng mikropono sa damit ni Elena. Handa ka na ba? Tumango si Elena, luhaan ngunit puno ngang determinasyon. Live na ipinalabas ang recording. Nga larawan ni Marco, larawan ng kanyang biyenan, nga dokumento ng pagpapalit ng pangalan, autopsy report at ang pinakabagong recording kung saan malamig na sinabi ni Don Ricardo hindi sapat na malakas si Marco, pinili niyang labanan ang kanyang sariling dugo laman. Hayaan ko lang siyang mawala bago niya sirain ang pamilyang ito. Nanginginig ang boses ni Bea sa likod ng kamera. Talaga bang nabuhay ka sa impyerno sa lubeng panahong iyon, sabi ni Elena diretsong nakatingin sa lens.
Nabuhay ako sa isang entablado at ngayong gabi ay susunugin ko ito. Katatapos lang ng livestream nang mag-ring ang telepono ni Alex isang mensahe, natanggap na namin ang lahat ng ebidensya. Hinihiling na humarap si Elena sa headquarters ng investigasyon bukas ng umaga pansamantalang maaring magbigay ng emergency protection. Buntong hininga si Elena isinandal ang kanyang ulo sa upuan. Hindi niya akalain na makakaya niyang umabot ng ganito kalayo ngunit sa sandaling iyon umalingaw-ngaw ang tunog ng busina ng sasakyan sa labas ng motel. Isang itim na SUV ang huminto sa pintuan walang plaka. Kinuha ni Alex ang telepono, binuksan ang bintana. Bilisan mo, May, sumusunod sa iyo ate. Hindi sumusunod, matatak na tumayo si Elena. Dumating siya para burahin ang huling buhay na piraso ng puzzle. Nahiwalay sila. Dinala si Elena sa basement sa pamamagitan ng daanan sa kusina. Nang makaalis siya, isang lalaking nakasuot ng kulayabo na suit ang kumatok sa pangunahing pinto. Hindi na kailangan magtanong, alam niya na may isang tao ang huling nagbunyag ng kurtina na entablado. 3:09 AM. Dinala si Elena sa isang safe house malapit sa labas ng bayan na may mga nakasibilyang pulis na nakabantay sa labas. 4:00 AM. Nagsimulang kumalat sa social media ang livestream video. Nagdagsaan ang makomento at isang serye ng mga keyword na manugang biyenong lalaki binago ang pangalan krimen matapos magliwanag na kialam ang international media. At habang sumisikat ang unang araw mula sa pulang-pula na abot tanaw nawala si Don Ricardo. Mabilis na kumalat ang balita na namatay si Don Ricardo sa sunog sa mansyon na parang virus. Ang unang pahayagan ay nag-ulat sa 7:32 umaga. Ang maikling headline, Chairman Ricardo Garcia, nawawala, pinaniniwala ang namatay sa sunog. Walang bangkay, walang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno. Ngunit ang apoy na mahigit 10 metro ang taas at ang malabong mga klip na kinunan mula sa malayo ay sapat na para maniwala ang media na patay na siya. Nakaupo si Elena sa silid ng seguridad, ang kanyang nga mata ay hindi inaalis sa livestream screen kung saan maingay na nag-uusap ang Man News account. Nakatayo si Alex sa tabi niya, hawak ang isang malamig na tasang kape. Sinabi ko ngayon na parang hindi siya buhay, hindi rin patay, ngunit may isang paraan upang tapusin ang lahat. Lumingon si Elena burol. Pekeng burol ngunit sa totoo ay isang karangalan na obituaryo. Pagkaraan ng 3 araw isang memorial service para kay Ricardo Garcia ang ginanap sa isang marangyang bulwagan na inorganisa mismo ni Alexa, pangalan ng kinatawan ng kamaanak. Ang lahat ay inihanda na parang isang tunay na kaganapan. Mga puting bulaklak larawan ni Don Ricardo na may seryosong mukha sa isang itim na frame insensaryo at maging ang listahan ng mga bisita na binubuo ng mga shareholder, kasosyo, dating kakles at mga taong lubos na naging tapat. Lumitaw si Elena na nakasuot ng itim na Filipiniana kasama si Alex. Kalmado ang mukha ngunit malamig ang mamata na parang yelo. Ang seremonya ay naganap ng marangal. Nang dumating ang bahagi ng pagbabahagi mula sa pamilya, umakyat si Alex sa entablado. Narito kami hindi lamang upang magluksa sa isang ama, isang pinuno, kundi upang ibahagi ang isang bahagi ng katotohanan na hindi pa naibubunyag. Huminto siya, sumenyas sa teknisyan na i-play ang recording. Umalingaw-ngaw ang tunog sa buong silid. Hindi sapat na malakas si Marco, pinili niyang labanan ang kanyang sariling dugot laman. Hayaan ko lang siyang mawala bago niya sirain ang pamilyang ito. Natigilan ang buong bulwagan, umiling ang ilang tao. Ang iba ay bumulong. Pagkatapos ay ang boses ni Doña Sofia mula sa liham na natakpuan ni Elena sa porslanang estatwa. Kung mamatay ako pakiusap, maniwala kayo na hindi ako nagpakamatay. Natatakot ako sa aking asawa. Gusto ko lang na mabuhay ang aking anak at manugang. Lumaki ang bulungan na parang alon. Isang matandang lalaki sa unang hilera ang biglang tumayo. Impossible, hindi ganyan si Don Ricardo. Lumapit si Elena sa harap, kinuha ang kopya ng birth certificate na nagpapakita ng pagpapalit ng pangalan noong 1995. Sa screen ay lumabas ang Luis Reyes. Binago ang pangalan sa Ricardo Garcia, dahilan nawawala, hindi natukoy. Pagkatapos ay ang autopsy report ng kanyang biyenan, pagkatapos ay ang mga larawan ng sunog noong 1994, pagkatapos ay ang ulat ng pagayos ng brake cable ng coach ni Marco. Bawat ebidensya, bawat linya na katotohanan ay lumitaw na parang mga multo na kandila sa altar ng isang taong hindi papatay. Sa wakas kinuha ni Elena ang mikropono. Ang kanyang boses ay malinaw, hindi nanginginig.
Hindi pa patay si Don Ricardo ngunit patay na siya sa aking mamata mula nang matuklasan ko na natutulog ako sa tabingang taong pumatay sa kanyang sariling anak-asawa at marahil pati na rin ang kanyang dating pamilya. Tumingin siya sa paligid ng silid. Ngayon ay hindi ang burol ni Don Ricardo, kundi ang burol ng katahimikan ng taong alam ngunit piniling yumuko ngang maling pagalang. Walang tumayo upang tutulan, walang umalis, tanging mga mata lamang ang nakayuko, tanging isang karangalan na burol ang inilibing mismo ng katotohanan. Nang gabing iyon, isang clip mula sa seremonya ang kumalat sa social media. Elena manugang ni Ricardo Garcia inilabas ang nakakapanindig balahibong katotohanan sa burol ngang dating asawa. Binuksan muli ngang pulisya ang investigasyon sa sunok sa mansyon. Isang espesyal na task force ang ipinadala sa Cavite kung saan inilibing ang nakaraan ni Luis Reyes. At si Don Ricardo sa isang lugar sa dilim ay pinapanood din ang kanyang sariling burol. Nanginginig ang kanyang kamay hindi dahil sa galit kundi dahil sa unang pagkakataon ay nakita siya ng tama sa kanyang tunay na kalikasan. 3 araw matapos ang pekeng burol, isang nationwide manhunt ang inilabas. Si Ricardo Garcia o Luis Reyes ay kinasuhan ng 3 pangunahing krimen: pagpatay, pagpapalsipika ng pagkakakilanlan at pagwasak ng ebidensya sa maraming kaso na tumagal ng 30 taon. Agad na binawi ng mga shareholder sa kumpanya ng Garcia ang kanilang pondo. Ang bank account ay na-freeze. Ang mansyon na dating simbolo ng pangyarihan ay ngayon ay isang tumpo lamang ng abo na inililipat ng pulisya sa pamamagitan ng 3D scanner. Nagkalat ang social media. Mabilis na kumalat ang video recording ng pag-amin ni Don Ricardo. Nagsimulang muling buksan ng international media ang file ng sunok sa Cavite noong 1994. Ang misteryosong pagkamatay ng asawa at 2 maliliit na anak ni Luis Reyes ay ngayon ay itinuturing na panimulang buong seryang makrimen. Ngunit hindi pa rin siya nahuhuli. Nawala si Don Ricardo na parang multo. Sa isang maliit na bayan, ilang oras ang biyahe mula sa hangganan, isang lalaking may uban, may balbas na lumiliko ay umarkila ng silid sa pamamagitan ng pekeng dokumento. Hắn sống lặng lẽ không tiếp xúc với ai, chỉ ngồi hàng giờ bên cửa sổ nhìn ra cánh rừng thưa nơi không có camera, không có ký ức, không có Elena. Ngunit nakalimutan niya ang isang bagay: kahit ang mga sinumpaang kaluluwa ay hindi makakatakas sa katotohanan. Isang maagang umaga sinipa ang pinto ng kanyang silid. Investigador ng pulisya Don Ricardo arestado kana hindi siya. Lumaban, tahimik lang siyang tumingin sa bintana kung saan ang araw ay sumisikat na pula na parang apoy mula sa bahay na sinuno niya. Agad na lumabas sa headline ang balita ng pag-aresto kay Don Ricardo. Natanggap ni Elena ang balita sa silid ng ospital kung saan naghihintay siya sa araw ng kanyang panganganak. Hindi siya umiyak, bumuntong hininga lang siya ng mahaba na parang inalis niya ang lahat ng kalungkutan na nakabaon sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Binisita siya ni Alex ng araw na iyon, dala ang isang sobremula sa pangkat ng investigasyon. Mayroon akong bagay na ito na sa tingin ko ay dapat mong hawakan. Sa liham ay isang kopya ng nakasulat na pahaya ni Don Ricardo. Hindi ko pinatay si Marco. Gumawa lang ako ng kondisyon para mangyari ang aksidente. Masyado siyang matigas, ang ulo masyado siyang kahawig ng kanyang ina. Hindi ko pinatay si Sofia, ngunit kung hindi kami nagtalo ng araw na iyon, kung hindi ko siya iniwan ng mag-isa, marahil ay buhay pa siya. Marahil ay hindi ko intensyon na mahalin si Elena. Ngunit ipinapaalala niya sa akin ang madati, ang manawala sa akin ang mahindi ko kailanman nakaroon. Hindi ako masamang tao, ako lang ay isang tao na hindi alam kung paano panatilihin ang sinuman sa aking tabi maliban kung hindi sila makakaalis. Binasa ni Elena hanggang sa dulo, pagkatapos ay itiniklop. Nagsasabi ba siya ng totoo, tanong ni Alex. Umiling si Elena, hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay hindi lalaki sa ilalim ng multo ng ganyang tao. Ang mahalaga ay hindi na niya kailangang magpanggap. Siya ay isang ina na malapit ng ipanganak ang isang buhay, hindi para magiganti kundi para ipagpatuloy ang buhay. Isang umaga sa maagang taglagas sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat, binuksan ni Elena ang maliit na puting kahoy na pinto ng kanyang inuupahang bahay. Sa harap niya ay isang luntiang hardin ng gulay, isang maputlang pininturahan na kahoy na bakot, at sa malayo ay ang dagat na kumikinang na parang hindi kailanman nakasaksing ang kadiliman. Sa kanyang kamay ay isang sanggol na lalaki na wala pang 6 na buwan ang edad na natutulog ng mahimbing sa isang manipis na kumot. Maitim at malambot ang buhok nito, bahagyang nakanguso ang malabi. Ang mukhang iyon ay may mga tampo ni Marco, hindi may tatanggi.
Hindi na si Elena ang babaeng nakakulong sa sulok ng isang bahay na may mga nakatagong kamera. Hindi na nabubuhay sa takot, hindi na nanaginip na bumubulong si Don Ricardo sa kanyang tainga. Ngayon bawat umaga ay gumigising siya sa tawanan ng kanyang anak. Bawat gabi ay nagbabasa siya sa tunog ng alon, bawat panaginip maikli man o mahaba ay hindi na nabahiran ng dugo. Sa araw kanyang kapanganakan si Alex ang nakatayo sa labas ng delivery room. Hindi siya pumasok. Hindi nagsalita ng marami, naglagay lamang ng isang maliit na teddy bear sa tabing ang kuna ang unang laruan ng sanggol. Ang t-shirt ng teddy bear ay may burdang 3 salita mabuhay para sa sarili. Pinangalanan ni Elena ang kanyang anak na Ann bilang isang panalangin. Hindi niya gusto na mabuhay ang kanyang anak nang may pasanin, gusto lang niya na maging payapa ang kanyang anak sa buong buhay niya. Ang bagong buhay ay hindi marangya. Nagtatrabaho siya mula sa malayo, nagbebenta ng handicrafts online, nagtatanim ng gulay, nag-aalaga ng manok. Kung minsan dumadalaw si Alex upang tumulong sa pag-ayos ng water pump, tinuturuan si Baby Ann na umupo at tahimik na umalis bago dumilim. Hindi sila kailanman nagsalita tungkol sa pag-ibig. Hindi na kailangan. Matagal na silang makasama upang maunawaan na kapag lumabas ang isang tao sa impyerno, ang tahimik na presensya ay ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Isang hapon muling binuksan ni Elena ang huling liham ni Marco, ang kopya mula sa USB. Kung nababasa mo ito, nangangahulugan na wala na ako doon upang protektahan ka. Ngunit naniniwala ako na hindi ka lamang mabubuhay kundi mabubuhay ka ng tunay. Elena, kung makaroon ka ngang anak, turuan mo siyang mahalin ang katotohanan, ngunit huwag mong kalimutan na turuan siyang mabuhay ng may awa. Dahil walang makakapagligtas sa tao maliban sa pag-ibig, tiniklop niya ang liham, idinampi sa kanyang dibdib. Sa labas tumatawa ng malakas si Baby Ann nang marinig ang tunog ng alon, ipinapaypay ang kanyang kamay sa hangin na parang tinatawag ang kanyang ama pabalik mula sa isang lugar sa pagitan ng puting ulap at hangin sa dagat. Niyakap ni Elena ang kanyang anak, bumulong, hindi na tayo biktima, tayo ay mga saksi at isang bagong simula. At nang lumubog ang araw sa likod ng mga puno sa tabing dagat, ang matingkad na gintong paglubog ng araw ay bumalot sa kanyang buhok at sa kanyang anak. Isang lumang kabanata ang natapos. Isang bagong kabanata, payapa, malaya at kumpleto ang opisyal na nagsimula. May mga pinto sa buhay na hindi natin gustong buksan, ngunit kapag nabuksan na hindi na tayo makakabalik. Ang kwento ni Elena ay hindi lamang ang paglalakbay upang makatakas mula sa isang malupit na lalaki, kundi ang paglalakbay ng isang ordinaryong babae na naglakas loob na dumaan sa takot, naglakas loob na panatilihin ang kanyang konsensya at naglakas loob na piling mabuhay para sa kanyang sarili. Sa isang mundo kung saan ang dilim ay maring magkaroon ng anyo ng isang ama, isang asawa, ang liwanag ay kung minsan ay nagmumula sa loob, mula sa isang pusong nakakaranas ng sakit ngunit hindi tumatangging umurong. Iniwan ni Marco ang isang pamana hindi sa pamamagitan ng ari-arian kundi sa pamamagitan ng paniniwala na ang katotohanan, gaano man katagal itago, ay makakahanap ng paraan upang mabuhay. Si Doña Sofia sa pamamagitan ng kanyang huling nanginginig na mga salita ay nagbigay sa susunod na henerasyon ng isang mensahe: huwag manahimik, huwag matakot, at kung maaari iligtas ang masusunod sa iyo. At si Elena sa kanyang tahimik natapang ay pinili na gawin ang huling bagay na hinahangat ng bawat biktima, huwag hayaang huminto sa kanya ang sakit kundi gawin itong pagtatapos ng isang siklo ng krimen. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang simple ngunit malalim na aral. Minsan ang mabuhay ay isang labanan na ngunit ang mamuhay ng tama ang tunay na tagumpay. At kung ikaw ay nasa isang madilim na gabi tulad ng naranasan ni Elena, maniwala ka, basta lumakad ka kahit nangingini, darating ang liwanag.